before we proceed, let me ask again sa ato mga kaigsunan nga wala nakatambong. Ato ang topic last Sunday is about what's that? Is it about distraction and overcoming the distraction sa ato ang kinabuhi. So, dito na po napamatutan na ang devil o ang kaaway ay nasa ipamagi para dili matikan ang pinaka-real motive sa iyang attack. Gahapon na kapunan na to, kapunan na to, nga dili di ay nagpasabot nga mo na i-front sa imo ang problema, mao na gyud na. Sometimes nga ay buhaton ng kaaway for you to get distracted aron dili matapayan nimo ang tinuod nga plano niya sama sa gibuhat niya sa kinabuhi ni Job. Kung maghuna-huna ka sa kinabuhi ni Job, ang itong manunduman automatic isang trials niya. Nga nag-start ang niyang trial sa pagkuha sa iyang mga anak, pagkamatay sa iyang mga alaga, mga baka, mga ox, iyang mga karniro, namatay ka na, iyang negosyo na horot. Nahimo nga dako ang problema nila ng magkasawa na mauna ilang ginaawayan permanente. Pero the real motive of the devil that time is not for Job. It's not for Job. Ang pinaka-main motive niya ay sa kaaway, is dili di ay para pahirapan si Job, pero ang iyang pinaka-main motive ang ilaang kasabutan ni Lord, which is katong tayo ng isata siya sa langit niingon siya matinadaanon si Job sa imuha kay imo masang iprotektahan, imo iprotektahan yung negosyo, imo iprotektahan yung health, imo iprotektahan yung family, tantangan ka ng protection nimo niya o kanimo ato ang sabot ig mahimo nimo na Lord ang tantangan nimo ang kanang protection niya, iya ang i-curse sa imo ang face. Mao na isabot nga ni Lord. And by that time na nahuman ang mga dilubyo sa kinabuhi ni Job, niabot ang pinaka-main na motive ni Satan that time. When niya ang wife nag-ingon sa iya, nganong dili man nimo i-curse ang Ginoo, then anak ka mamatay. Usara mo yung target ni Satan that time because wala siya paki ni Job. Ang iyang target nga mapapatupod sa Ginoo na ang tao nga iyang kahimutan kayo kaya siya curse. Now today, it is not totally different from ako ang topic last Sunday, because the title of our message for this morning is called The Hidden Spiritual Attack. Kabalo naman tayo doon na ang mga Kristohano ginatake yun spiritually sa kaaway. Pero sometimes, mo na yung reason na to igsoon na dili itakati because we keep on walking through sight and not by faith. Kung saan na ito visible na makita na ito ng problema, feeling na ito, mao na ito may plano sa kaaway sa ito ang kinabuhi. Which in fact, there is a hidden spiritual attack anang mga butang ng ipangbuhat sa kaaway nga dili lang ta kate. Most of us might think that
we are in the peaceful life. Dito sa Pilipinas, wala tayong war, wala tayong COVID, no? Daghanag o crocodiles, pero at least wala na tayong mga disasters na po. Na ay mga flood, pero wala tayong control. Pero you might not know that you are already under spiritual attack without you knowing. Mura po rin yung corruption, no? We are already in the verge of collapse sa corruption sa Pilipinas, pero we don't even notice until the time na nasakpan na yun ang ilang biguan. Dito na tayo kabalo na mahutay mga trilyon ang ilang ang ipang kawat eh. Nakausan na tayo kadapot na yung mga corrupt sa Pilipinas. Pero wala yung nakabalo naman, wala may pakit. Wala mo sa nagulawin na kapahala sa kinabuhay, basta ako kinabuhay natin. Especially Christian, now in this past few months, sa ako ang kinabuhay, we encountered many trials. But remember, these brothers and sisters, when the devil can't shake the head, when the devil can't shake the pastors, he go down to the leaders. And when the time that he can shake the leaders, he will go down to the worship team. And when the time na dili siya makashake sa worship team, that the time he will go to the members. So kung sa inyo ang gihawiran karon o status sa inyo ang pagpangalagad sa Ginoo, you are not exempted sa target sa kaaway. Instead, you are on the checklist sa kaaway. Until the time na dili niya mahuman ang iyang vision sa taas, dili pa siya kadalasan ng proceed souls. Now, these few months, grabe ang shaking niya dili sa taas. Now, I believe he's going lower to the leaders and to the worship team. Now, is this very, very shocking? Actually, didn't. Even Jesus was under attack by the devil, but remember, like Jesus, the enemy attacked after a victorious event. The devil attacked after sa usapan na po ng victorious na event ni Jesus. Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Verse 13, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Verse 15, Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Then John consented. Verse 16, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. Verse 17, and a voice from the heaven said, take note of this, within your highlights in your Bible, this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. If you notice, ang pinaka-first part sa iyo ni God, after niya na-baptize, is iya ang declare na this is my
o kamatuoran o affirmation si God nga si Jesus is iyang Son. And when the time na human si Jesus was baptized, the enemy is ready for his attack. Pero wala pa man i-attack ang enemy, the Holy Spirit lead Jesus to the wilderness. Instead na attack ang kaaway diretso, gihatod pa si Jesus to the wilderness to be tested. Atau padayon nun in verse chapter 4 verse 1 to 11. Then Jesus led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Orang dili hindi mo na kaya iso. 40 days and 40 nights. Fasting kita sa kadlaw, ganit gutom na ganit pagka-stress. Kita na kita snack. Fasting pero being na nga dili sa magkaon ng hard food at hindi mo bigla ng tiyan. Pero nagkaon ng bahaw. Ano pa? Totoo na yung mo fasting. Verse 3 niya sa the tempter came to him. Take note, ibalikan ko sa verse 2 ang kinalasan na part ng ingon siya. And he was hungry. Underline that one. Highlight that one. So, verse 3, niya siya say, then the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. And Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand in the highest point of the temple. Ningon the devil, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Verse 7, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God on the test. Again, for the last time, today, again the devil took him on a very high mountain and showed him all the kingdoms and the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Verse 10, Jesus said, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Verse 11, then the devil left him and the angel came to attend him. Ang kinalasan na part, the devil left him, and after the devil left, automatic himuli ang mga angels to attend his task. Brothers and sisters, atong himay-himayon ng Zoon ang kanina versikulo. When ang atong topic is the hidden spiritual attack. Verse 1, mubalik ka. Dili na sa verse 2. Okay. So mga take note, sulat nyo na if you have your notes. If may cellphone, take notes. Verse 2 lang yun siya. Matthew chapter 4, verse 2. After fasting 40 days
sa iyong lawas that you are craving something. Tama? Kung gigutom ka, mo na time that you are craving something. Gusto ko mukaog sisig. Gusto ko mukaog litsun. Gusto ko mukaog ng ice cream. Gusto ko mukaog mangga. Gusto ko mukaog na ng tanan. Gusto ko magbukbang. Sige, gutom na po sa oras. 11 pa. When you are hungry, it is a state of the body that you are craving for something. And Jesus, in that time, Jesus was hungry. Then the tempter came. I mean, he came in tempter. Dili na siya mo doon, iwa kay ikinhangan, wala kay i-crave, wala kay ipaninguha. So the tempter came, take note of this, kung sa'yo unang giingon ni Satan when the time nga nagpakita siya ni Jesus. Di mo siya? Basta, if you are the Son of God, who know, dili na sa kinahanglan mo padayon. Diha pa lang daan, maklaro na igsoon unsa may pinakaunang atakingon sa kaaway. Number one nga iyang atakingon sa imoa is your pride. Nga naman, kaya sa kaaway nga tagaan kay trials, pero di niya kaya balitaron kung sa imong identity diya sa Diyos. Maskin si Jesus, hindi mo niya inon na dili makatinood na anak sa Diyos. Pero maskin siya, di siya ka-deny sa fact that Jesus was already declared the Son of God when the time nga nagpamautismo siya. Ang Ginoo na mismo na ingon, He is my Son. When the time nag-declare sa Diyos, kung i-affirm ni Lord sa tibuok kalibutan na si Jesus iyang Son. Dili na pwede mo deny si devil sa iyang identity as the Son of God. Sa iyo sa ito ay when we were baptized, dili na pwede ilimod sa kaaway that we are already a follower of Christ. And we are accepted and adopted with the Lord God after we accept Jesus Christ as our personal Savior. So ang pinakaunang gibuhat ni Satan, iyang ipahibalo sa imoa, iyang ipahibalo ni Jesus, if you are the Son of God, kung sa Bisaya ba, daw be, kung ikaw may anak sa Ginoo, inanak mo ito nada. If you are in the situation ni Jesus that time, and you are hungry for something, the devil will start to attack you sa imoang identity touching your pride. Dabi, maayo ba daw ba ng tao? Ihatag daw ba natin mga parang? Dabi, kung pride kayo kabe, kaya niyo mga first. Dabi, kung maayo kayo kamuluto, kaya niyo mga upili o siya. Dabi, kung maayo kayo mutoka sa worship team, kaya ninyo mo daw ang kumatapalaban. Dawi maayo kayo na pastor, kaya niyo mag 100 million likes sa YouTube. Ang first na ginatake sa kaaway is your identity. Then he will put something nga mag-tempt sa imo to touch your pride. Ang gingon ni Satan ni Jesus, daw be kung anak ka sa Diyos. Anak man yun ka sa Diyos ka. Himuag bato,
Because ang pinakauna na ibalaan ni devil kung time ni attack siya ni Jesus, he was hungry. Munang niingon siya, kung ikaw Diyos, iyang gitest ang power ni Jesus. Kung ikaw tinuod anak sa Diyos, himo alaw ka na nagtinapray ng bato. Kabalo ko, igutom ka. If you are a real Christian, kung maayon ka ng Kristohanan, David, kaya ba niyo mudaog argument sa imo ang isig na Kristohanan? Kaya ba niyo mudaog na mas maayo ang imo ang ibarugan kaysa sa mga igsoon nimo Muslim? O igsoon nimo nga Katoliko? O igsoon nimo nga mga Adventista? And when the time na ma-figure out nimo that you are already attacked spiritually, it is already over. Ano man? It is a hidden attack from the devil na ang pinaka-purpose niya is siraon ang imo ang identity through your pride. Kung matingala kayo doon, if you notice sa basketball, ang basketball composed of 5 katao sa usa ka team ng modula. Pero kung naay usa ang naa nga feeling niya siya may pinakamaayo sa tanan, dili na siya maghatag og bola. Siya na lang mo yung magsiging tira. Siya na lang mo yung magsiging attack sa kalaban. Siya na lang mo yung makaburek. Siya na lang sa pangalan mo yung naging away dito. Iya makawapan, iya na baliwala ka naman ako yung pinakamaayo. And but by that time, it is possible that he is already attacked by the devil. Daw, maayo ko ka ng player. Ipakita doon mo na sa karoon na doon kung kaya mo mula o ikaw na. Ang iyang identity is maayo na player. Pero the temptation is for you to win alone. The identity of Jesus is the Son of God. But the temptation is to make the stone bread. Because he knew Jesus was hungry. Igsoon, ang kaaway, bride. Satan was a leader sa heaven. One of the choir. One of the most beautiful being dito sa langit at pagdatan. Usa sa mga pinaka-bright ng mga angels. Now, although kaaway is bright, but the kaaway is very repetitive. Balik-balik ang iyang strategy. Napansin ninyo kung sa strategy niya ni Jesus, strategy niya ni Job, strategy po niya sa upat para mga disciples ni Jesus. Balik-balik na. And every time that we listen to the Word of God, we are given a warning behind the Lord. Naman, the Lord already identified the attack. It is just for you to know when the attack will be held. Now the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Now if you notice, every time na nag-attempt si Jesus sa kaaway, si Jesus always kaay tubag. And every time na mutubag si Jesus, dili lang sa tubag nga basta-basta tubag. Yang tubag, it is written. Meaning, nahisulat na sa
Nasulat na sa pulong nagipang buhat sa mga ancestors nila Moses, sa tanan ng mga disciples, nila Abraham, nila mga descendants ni David. It is already written. Wala na kayo mabuhat na. Nasulat na sa Biblia. Now Jesus na say always ripat sa tanan nga temptation ni Satan. The question is, if you are in the situation of Jesus this time, na ba may ripat? Na ba? Kaya ba itintalo na ka ni Satan, na ba kay masturya nga, shut up Satan, for it is written in Genesis 1:1, God created the heaven and earth. Kapag-alo sila sa Satan siguro. Ang sa'yo related to. The question is, do you have the enough word ni Lord that when the time that you are attacked spiritually, na amoy kasulbi sa kaaway to rebuke Him? When the time that you are attacked spiritually, di na ko ganahan mo simba. Hala, ano na guna-una makuha din ako mo simba? This is a spiritual attack. Rebuke na nito, I rebuke you, Satan, for it is written. John 1:1. John 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. Sa'yo pa yun ang verse, sa'yo pa yun ang unsay mong mariba every time the devil was nasakpan ni mo ang kaaway, hinahinay na rin kini kataki. That is the reason why you saw it is put on record ni Jesus that every time he was tempted, na siya always is holy. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Now, the devil, although halata kayo ni Lord ang iyang technique o iyang strategy, pero the devil, consistent po siya sa iyang trabaho. Again, pakyas iyang first time, nidool na po siya and second time. And second time, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. O niingon siya, if you are the Son of God, yan ako iyatak niya ang identity ni Jesus. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Take note, isuod. Kung saan may giingon ni Satan, apak diha sa building sa temple kung ikaw may anak ni Lord. Pero take note, kung saan may iyang gisunod. For it is written, di balos o verse si Satan. For it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Imagine niya na. Kung naamoy yung verse from rebuke niya, naamoy siya verse from rebuke mo. Because, kasi nakalimot mo, Satan was once an angel. And kung naamoy nakabalo sa word of the Lord, it is him. Because he was standing close to God. To the point nga iya ang kabuling mong pride na kayo. If kaya na ako lutungtun to duol niya sa Diyos, kaya na ako kayo ng Diyos. And ang iyang pride, mo kayo nakafall sa iya.
So this time, diyan itong i-atake ang identity ni Jesus niya siya. Tinuod ka na anak sa Diyos. Ikuman, o ambak diya sa temple, ngayon mo ang kinungkungan. In short, gusto niya si Jesus magpakamatay. Daghan ko na yung people karon at nangyayana ka stage. Now, kailangan mo yung yung ka na maputol imo ka ng problema. Ambak daw diya sa imo ang malay. Daw, kailangan mo yung ka na mawala mo ang problema. Why not kill yourself? Kabalo siya sa imong identity o sa imong situation. Kabalo siya kung sa imong ang atubang karon o kung sa may weakness nimo. All he needs to do is to tempt you. And a decision is yours and yours alone. Verse 7, ninyo si Jesus. Kung na kay verse Satan, na po kay verse. Ninyo si Satan in verse 7. Jesus answered him, it is also written. Kung kabalo ka ng verse, kabalo po ka ng verse. It is also written, do not put the Lord your God to the test. Because nasayon si Jesus, nga si Satan kabalo, nga siya anak si Diyos, o siya Diyos. Wala niyo sa huwag mo akong susubukan. Do not put the Lord your God to the test. Kaya po kayang berreaksi siguro siya o kalilo siguro si Satan. Pero si Satan, again, he is repetitive and also he is consistent sa iyang temptation and iyang spiritual attack. By the third time, bantayan na yung mga numbers, masig balik-balik sa Bible. Bantayan na yung mga numbers, masig balik-balik sa Bible. 7, 7, panang number, usually, huwagin mo balik-balik. 7 days, ika 7th day, nagkakulay si Jesus. 7 times, nilibot-libot sa wall of Jericho before they collapse. 7 times sila nituyok sa ika 7th day. 7 times nilog-log ang katong general dito sa Jordan River before siya kayo. 3 days, 3 times i-attempt the devil para i-tempt si Jesus. Trinity, ang ako ang bituan. We believe in the Father, in the Son, and the Holy Spirit. And when the third time na niyato si devil with Jesus, it is also niyon si devil. Verse 8, iyang idala si Jesus in the highest mountain. Pagkabot niya sa highest mountain, nasayod siya na ang identity ni Jesus, although He is the Son of God, but He is still or also human being. Ay nakabalo si Satan kung sa kapasidad sa human being when the time he tested Job. Niyon siya, kabalo kung sa kapasidad sa tao, Lord. Tantanan mo tanang protection sa iya, uhapan mo tanang protection sa iya, akong hilaptan ang tanan niyang mga negosyo. Iya tanan mga gusto, iya pamilya, ako ang bungkagon, ang iya ang lawas, ako ang tagan siya o mga sakit. Dili na ganahan siya mabuhi diya sa kalimutan, and He will burst you to your faith. Now the devil knew the capacity of human being kung sa may kaya sa i-agwan ka mo sa usak human. This time, he attacked Jesus as a human. Niyon siya. The devil again took him in a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. He
Iyang ipakita tanan ang kanindot sa kalibutan, mga buildings, ang mga gold, yung mga gold, yung mga temples, ang tanan ng mga gold and mga silver sa kalibutan. Gipakita niya ni Jesus. And padayuno na to, verse 9, ngayon siya, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. One the time, hindi na niya kaya i-attack ang identity ni Lord. Hindi mo na lang siya, i-attack na lang niya ang pagka-human being. Jesus, kanita na nga katigayunan sa kalibutan ako'y nag-iiyan ni. O gihapon na kulitanan sa imoa if you bow down and worship me. Pag nagmitunti ka, paabrutunti ka, padatuunti ka, padapon ako imong negosyo, padaghanon ako ang imong mga kliyente, pahimuunti ka, papromote ka sa imong ang gitrabahoan. One thing na akong gusto buhaton nimo, I will give you all of this if you bow down and worship me. And take note, the devil won't attack you in your strongest moment. By that time, nung attack ang kaaway, attack siya in your weakest state. Sa mga time na ikaw, luya kaayo ka na time na mo-attack siya. Kabalo siya kung kanusta ka, walay korka. Kabalo siya kung kanusta ka na isakit. Kabalo siya kung kanusta ka broken hearted. Kabalo siya kung kanusta ka nang ginahangan o kaba. Kabalo siya kung kanusta ka nanganganan ka o trabaho. And when the time na mabuk ka sa iyong pinaka-desperate state, that's the time to give you power of suggestion. I suggest you bow down and worship me, and I will give you all these things. Brothers and sisters, you are not exempted agi kay Kristohanon ta diya sa mga plano sa kaaway. Instead, naka-checklist na ta sa kaaway. Kani kay siging simba, kani kay worship leader, kani kay nagsugod na o kanta sa pulpit, kani kay nagsugod ng balik, kani kay nagsugod ng balik o simba, kani kay nagsugod na o devotion. Mao din mo yung mga checklist na ko. If not careful, it's on. Kani nga mga tentasyon na feeling mo dili ka makadlo because na-notice na mo temptation in the devil. Pero if you are not careful enough to Zohar, this temptation will crawl to you. And by the time na na-notice mo, you are already in his plan. If you are in this desperate state, when the time ikaw na kinahanglan kayo, more time na iyan ng igara-gara o ter. Daw, primado mong kayo ka. Anong dilit mong kamuhinom? Usahay mo gamit mo na sa mga friends. Unsa? Dako, may problema sa iyong balay? Taga, pag-inom ka. And you think by that time, wow, salamat ka yung friend because imo di mong damayan sa mga problema. Mong libre ka. O sige, libre mo. Pila man ka case. Pila man ka grande. Wala na, ako din na handupin ko sa iyo ang concern sa ako. Sige ko yun ko.
never you knowing na nasayod ng kaaway sa imong situation and the only thing na iyang buhaton is to protect you and the decision is yours. Just like Job, he will use people that is close to you to try to get in you. And he will use your family, he will use your friends, and you might think na kaning mga friend ninyo is helping you, but actually, he is leading you away from your calling. If you are called to worship him, your friends will pull you away from your calling. If you are called to preach the word of God, your family will start to scold you. Nga nang tingnan to, itong mga simbahan, tanan, hapit na ka mabuang, sige na katuon sa Bible. Ang ano ba ka, nakabasa sa Bible, nakabuang. Ang tawa, hapit na ka mabuang, ano yung mga simba-simba, nakin na yung simba-simba. Mura mong gapos, ikaw simpa, hindi siya mong kamuhugas. Even during the spiritual attack zone, you notice that Jesus did not even try to have thoughts. Like Job, he never gave the devil a chance to get to his mind. Wala na niya hataging chance nga may kurap ang iya ang una-una, ginagmay, hinahinay. Isuan, nakaaway, nag-start na siya sa hinahinay. Ginagmay, pero kanunay. Consistent nga sige rag-invite. Tala, uban ta, kuyog ta, inom ta, sigarilyo ta. But little by little, na-notice nimo nga hinahinay ko rin kawala sa imo ang calling. Kung kanaasa kang gitawag ni Lord. Be careful of the friends that you call friends, because there are many wolves in sheep's clothing. Feeling ni mo karniro sila, kay bookman sila, kay Christian po sila. Pero you didn't notice the hidden agenda of the spiritual attack sa iyong kinabuhi. James chapter 4 verse 7 nagingon. This is what Jesus did, as well as Job did, when the time the temptation started to act in their life. When the devil started to tempt Jesus, muna yung ibuhan. Submit yourself, therefore, to God. Ang pinakaunang naitabo ni Jesus in Matthew chapter 3, iyang isubmit niyang life through baptism, and when the time na human siya baptized, niingon na si Lord, He opened heaven, this is my son. And during the time that we're baptized, we are already submitting our life to the Lord. Lord, ang mga life, Lord, ikaw namin naghawid. We will follow you, Lord. Napakanikanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bahala kung motorin sa laing simbahan, basta no turning back. This is what James 4 verse 7 said. First, submit yourself, therefore, God. And everyone, this is the devil, and basically, he will flee from you. If you resist the devil, where Jesus did when the time of the temptation of Satan, iyang resist ng devil, pinaagi sa pagstorya sa mga pulong na nahisulat na. For it is written, but Satan, dili nimo pwede i-test ang imong word, di ba?
sa sabihan, Nik-apil o ampo, our Father who art in heaven, holy be your name. Iya ang bugal-bugalan ang pag-ampo, pero ang dili niya pwedeng ma-deny is ang identity o ang power na naa sa ngalan ni Jesus Christ. Ang power na naa diyan ni Lord. Kaya niya bugal-bugalan ang imuang wisdom, ang imuang knowledge and so on. Pero ang hulong sa Diyos, dili niya kaya i-deny. When the time when he was Jesus, it is written, do not put your God, the Lord your God, on the test. Except, na naman, o siya na himo, it is already written. Now the problem is, nakabalo si Jesus kung sa'y nasulat sa Biblia. Kung sa'y naisulat na kaya niya ang istorya sa kahawa. Pero kita igsoon, basig i-search pa na to, mga pagkatabang ni ChatGPT. ChatGPT show me the verse where Jesus is tempted. May pa si ChatGPT, bright pa kayo. Pero ang isa ka-bright ni ChatGPT, kabalo ka siya sa strategy ni devil sa imo man. So yung nakatry na isa kalalaki na i-try ang power ni ChatGPT o ni Alexa or ni Ceci, simula na sila na AI. Iyan i-test ang power sa AI. Kung saan yun kamayo AI, niyo siya, kung ikaw ni devil sa imong buhaton para ma-destroy ang life. Ang pinaka-main thought sa iyong istorya, daghan ka siya strategy, pero ang main thought sa iyong istorya, I will distract your mind. Alright, pinaka-main thought. Iya ang distract ang iyong una-una away from you and away from the Lord. Alright, distraction. Job, after his temptation and successfully overcome a temptation na naka siya, he had double portion according to scripture. Na double ang iyang mga alaga. Nahatagan sa mga bagong set of anak. Double na iyang matay ka first. Nahimo ko nga na double iyang mga friends. Ano naman, ang iyang mga relatives niya na wala si duaw sa iyang mga sakit sa niluaw na. Nakipista pa. Nakikaot sa niluaw. During Jesus, by the time that he was weak and hungry, he stood still and his ground over the temptation of the devil. And eventually, in the end, the devil left. After he stood still ni Jesus ang iyang pagka-Diyos, iyang pagka-Son of God, eventually, after third time, the devil exit. And nahimo nga victorious ang plan sa Diyos. Sa may plano sa Diyos? To sacrifice for all of us. To give His life as a living sacrifice para ma-break ang curse sa sin. Aron mahugasan ang ato ang pagkatao pinaagi sa balaan mo sa anak sa Diyos. Nahimo sa ng mission accomplish ka naman. Dili pa to accomplish. Dili pa to mission accomplish. Walang din si Jesus, nagpatay pa siya sa devil, niambak na siya dito sa building. O iyaan ang ikaw ka mga ng katigay
attack. But sometimes, kaling attack is on, you might think it as a sweet moment. Si Samson, feeling niya, this is already love at first sight. Siguro pagkakita niya ni Delilah, siguro nakakanta siya sa Samson, is this real love I'm feeling right now? Ano man, in love kasi, gwapa kay si Delilah. Pag wala siya kabalo, nakatapagwapa ni Delilah na feeling niya, more like pinaka-sweetest part sa iyang life. Actually, more ito iyaang ako. More ito yung pinaka-main attack ay sa kaaway sa iya. Nawala lang di paibalo sa iya. One thing is for sure, dili tanang sweet, nindo. Dili tanang sweet, maayo. Kadalasan sa mga sweet, diabetic. Usahay, kanang mga sweet kayo, especially ng mga sweet talker, kasi kabalo sa ng sweet talker. Sweet talker, maayo kayo mo sulti ba? Maayo kayo mo storya ba? Matay dahil, kanay mo ang naulit, pwede nyo ka maulit yun. Mura juga yung artista kayo ng taong pinula po kayo, hindi ko mawala sa kung na ba, every day, every night, every hour, every minute sa akong kinubuhi. Pero more yung ikaw sinuhunan ako. I can take you away from my eyes. Can take my eyes out of you. Maayo kayo mas kuliya, pero ayaw mo kumpiyansa iso, ang mga tao ng mga sweet talker sometimes had a hidden agendas. Okay, so in reality, sa tinod, kalibutan ang mga sweet talker, puros na ay mga modos. Ang mga sales, dili sa pagdaot sa mga sales. Ang mga sales, matingalan mo anong paspas kis na mo storya. Paspas kis na mo explain. Sir, morning sir, hindi kini sir, morning po sir. Kumudaw ka karon sir. Sigurado sir, nalalagay 1% yung discount sa mga total naman. Ma-amazing, wow, ba, sige, kumuha na po. Di nakakastorya, di nakakapamutan ng ano-ano. Explain na niya naman. Then later on, ito na-realize na, anong di kuha mo? Wala ko pa monthly. Di pa daw ang deka. According pa sa mga mentors sa sales, sa usang nagtrabahoan ako, minsan doon, tingnan naman. Doon, una mo na yung pinakabakako na tao sa panibukan, dili abogado. So, sanay siya, salesman. Naman, he will do everything to take sales. Abogado, sa akin, bukan ka mo. Pero ang sales din ang bukan. Mas din pagbubat ang cellphone niya yung bigyan ni mo para ni mo ang iyang isulit na nakatanang pinagin. Mo, isuman, ayaw kumpensa kung ang imuang madunggan puros lindot. Because sometimes sa kalindot sa imong madunggan, usahay nag-hide niya ang no intention. Usahay nag-hide sa mga lindot kayo ng mga lindot kayo ng mga place as the intention na mawala ka diya sa presensya sa imong Diyos. Usahay, ganahan na lang tao mo musimba na lang tao kanang simbahan ng mga dagko ng simbahan. Kaya man, mas dinggo dito sa dagko ng simbahan kay at least dili ako matindulon kay pampuon o fights. Mas dinggo na masimba ko ng simbahan naman na may aircon. Walay na kayo na ako. Walay mamumusta na ako hindi kong simba mga tulukan simana. But sometimes, giwala niya ang imong real purpose
gibuhat ni Jesus, He resisted the devil and the temptation. Genesis chapter 37 verse 14 to 17 na iyon. This is the story of Joseph. They go and see things are with your brothers. Israel ordered Joseph. And see how things are with the flocks. Bring back a report of me. Then he sent Joseph from the valley of Hebron. When that time, kasi si Joseph nag-expect siya. Kasi since dili maayong conversation niya sa iya mga igsoon, una siya, this is a good time para makabanding na ko ako ang mga igsoon. So diyato si Joseph sa mga igsoon para mo-attend kuyog sa mga igsoon sa mga flocks. When Joseph reached Shechem, verse 15, natawa ang verse 15, yun siya a man found him wandering around in a field. So the man asked him, what are you looking for? Verse 16, I am searching for my brothers. He responded, tell me where are they tending the flocks? Verse 17, they are already left. The man answered, I heard them saying that they were headed to Dothan. So Joseph followed his brothers to Dothan and found them there standing. Ang tinguhan ni Joseph that time, nga makahimo sila o maayong relationship sa iyang mga brothers. Niadto sa dito para magrantaw sa sinibuha sa iyang mga brothers o buhataw report sa iyang mahal kung saan nakanindot ang pag-alaga sa iyang mga brothers sa mga. Pero when the time na nakita siya sa iyang mga igsoon, Pedro na si Joseph wala nakakita sa iyang igsoon diretso. Nawala siya sa wilderness. O niingon ang Biblia sa verse 15 nga nakitaan siya o lalaki o tao. A man found him wandering around the field. Galibog-libog na si Joseph nakita sa igsoon o nakitaan siyang tao. And when the time na nakitaan siya na matanat ang lalaki sa iya, askin sa pala mong ipangita. Nangita ko sa mga igsoon manong kabalo ka sa sanang ito. Sali, wala na, nilakaw na sila, niyabot na sila sa layong lugar. Asa sila niyabot? Niyabot sila sa Dota. Dili Dota. Sige mo man, wala din Dota na eh. Nanglakaw na sila. And when the time, iyang yung igsoon, nakita niya yung igsoon nito, o happy siguro kayo sa sa tawag pagkita na ako mga igsoon, where in fact, more ito yung time, nagiplanuhan na dahil siya napat yun. And when the time, na happy kayo siya, na pwede mo ito siya protektahan ng Lord. Pero same ni Jesus Christ, gihatod pa si Jesus sa Holy Spirit sa wilderness to be tempted. And si Joseph, gitulungan pa siya sa man na wala siya kaila kung asa niya ito niya ang mga igsoon para lang i-attempt siya ng paksyon. Pero in the last part igsoon, Jesus stand still. And when the time the devil left, the angel attended him. And when the time kasi Joseph i-attempt sa mga patyon, that's the time na dili nakita ni Joseph na dili kung ipita kami end of the line. Because the Lord
to dominate all part of the Egypt, holding all the food system na pumatay because of the great famine. Brothers and sisters, you will not know when the attack of the devil sa iyo ang kinabuhi unless you read the Word of God. Unless the time that you notice the life of Jesus Christ and how He is tempted, the life of Job when he is tempted, the life of Joseph when he is tempted, the life of David when he is tempted, di alin mo manotice nga tanan sila was after sa ila ang mga weakest state sa ila ang kinabuhi. Dili tanan pares ni Job and ni Jesus ay nastood firm nila ang ilang way. Na ay mga katawan sa Diyos nga na-fail. Sama ni David. Yatake si David sa iyang kapangibog niya sa iyang tawanan ng kabahay. Nga to the point niya kaya niyang patay yung kautulikong sundalo ang kuha niya babae na iyang nakahan. Pero so, let me tell you, it might hide something nice and something happy and something sweet sa plano niya to attack you spiritually. But one thing is for sure, it's Lord. The devil comes to kill, to steal, and to destroy. And every time you will encounter something that is killing your faith, stealing your happiness, destroying your service to God, it is not from God. Anything that you notice na maka-kill of something sa iyong relationship with the Lord, maka-steal sa iyong attention niya sa Diyos, o maka-destroy sa iyong ang time ni Lord, that is not from God. Because the devil wants you to know na ang iyang gusto mahitabo sa iyong life is enjoy now and suffer later. While in the Lord, suffer with me now and be glorified with me later. So, ang iyang ito lang sa mga